Okay, hello everyone. Magandang hapon sa inyo lahat. Ngayon ay July. This is the first Sunday na meron na naman tayo. Itutuloy na natin ang ating series sa Fruit of the Holy Spirit. At nasa pang-anim na tayo. Kaya sa mga nanonood sa atin online, welcome. Kayo po ay nanonood at kayo ay kasama namin ngayon sa 211 Ministries, Mandaluyong City, Philippines. Ayan. So ito pong 211 Ministries. Nakuha po namin yan sa Philippians 2:11. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Okay? Simulan natin. Ang topic natin ngayon, ang series natin for the month of July, at ito ang title is Nasa Goodness na tayo, pang-anim. Love, joy, peace, patience, kindness, and goodness. Ayan. Bakit ganyan ang ating slogan? So, yung ating slogan ay nakalagay graffiti. Gusto ko makita ninyo sa ating slogan ang malaking problema ng Panginoon na tayo ng mga tinawag niya, gusto niya tayong isama bilang part ng solusyon. Kaya gusto niyang mamunga sa atin ng fruit of the Holy Spirit nang matikman ng mundo ang ating kung ano talaga ang Panginoon. Like this one, yung graffiti nagsisimbolize siya ng dumi. Alam natin illegal writing yan, pero ngayon nagiging art. Ang mundo, pinipilit nilang itakip itong graffiti sa kanilang katawan. Pera, karangyaan, ang kasalanan, ang dumi-dumi na ng earth, pati ang katawan nila binandalay, samantalang ito ay temple of the Holy Spirit. And because of that, ang goal natin is to bring this viral goodness dito sa world na puno ng graffiti. Parang kung tulong-tulong tayo, maging sa ating nanonood ngayon, yung foil na yan, pag pinagtulong-tulungan natin ang pag-serve kay God, ubus yan, pwede pang maging maputi itong graffiti na ito. Ang purpose ng ating series, kaya dito natin nakita for the whole next 4 weeks, ito yung pag-uusapan natin, to study the principle behind the kingdom of God's goodness. Which only righteous believers can produce, and to understand the reasons why we need to start the ministry small like a virus. So yan ang ating purpose. Kaya gusto ko makita ng bawat isa sa atin na itong virus, kumbaga ang virus para maging effective dapat nag-i-spread ito. At alam nyo ba, sa Bible mismo makita nyo, yung viral goodness gusto ni God ito. Ngayon, pag pinag-usapan natin ang fruit of the Holy Spirit, makita natin, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Alam nyo ba na nahirapan din ako sa pag-aral nito kasi pag pinag-usapan natin ang love, iba ang meaning niya. Sa joy, sa peace, patience. Pero pagdating sa kindness and goodness, halos magkaparehas ang ibig niya sabihin. Naisip ko na pagsamahin ko na lang kaya ito, pero napansin ko sa Bible na pag ito ay magkahiwalay talaga na ipinapakita sa atin. Kaya hihimay-himayin natin ito ng kaunti. Ngayon, anong kaibahan natin? So to clarify this one, goodness is the foundation for kindness. And kindness is the outward action of goodness. Ibig sabihin, ang goodness ay nasa loob. Ito yung ating inner motive. Nang ibig sabihin ng goodness, kaya nga, pag nakagawa ka ng mabuti sa tao, sinasabi sa atin, meron kang mabuting kalooban. Pero pag nakagawa ka naman ng isang bagay sa isang tao, ang sabi sa atin, ang bait mo. So goodness is inside and kindness is outward. Goodness is the inner motive, our inner desire, the source for our outward action that manifest in our kindness. Kaya mahalaga, lahat ng kabaitan natin, nagmumula yan sa loob. So kaya makita nyo, hindi pinaghiwalay ito ni God sa Bible. Iba pa rin, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. At ang mga susunod natin, para sa faithfulness ang susunod dyan sa next month. Okay? So alam natin na sa Bible sinabi na God is good. God's goodness within us is what causes us to be kind. It produces kindness as its result. Tandaan natin na ang mundo, ang mga taong makamundo, itong mundong ito, meron din silang kabutihan at kabaitan. Pero iba itong sinasabi ni God na kabutihan, goodness and kindness. Why? Kasi ito ay fruit of the Holy Spirit. At ito yung accepted niya. Ito lagi nating tatandaan,
Kaya gusto ng Panginoon na yung fruit of the Holy Spirit ang gamitin natin na kindness and goodness. Kasi nga, ang goodness ng tao napupundi. Na kapag nakagawa ka ng mabuti sa isang kapwa mo at mayroon kang nagawang kabaitan sa kanila, pag itong tao na ito nakagawa ng mali sa iyo, sinusumbatan natin kung di dahil sa akin. So itong goodness ni God hindi nanunumbat. At itong kindness na nagagawa ni God sa mundo, hindi maging si Jesus Christ, hindi siya nanumbat eh. Kaya nga yung kindness, yung kabaitan na nagawa natin, kadalasan, nagiging bandage pa ang tao. Dahil kung hindi dahil sa akin, wala ka malang utang na loob, sinisingil natin ang tao ng utang na loob. Kaya dito sa series natin, pag-uusapan natin ang goodness ni God at ang kindness ni God na siyang gagayahin natin. So, how do you develop goodness? Simple lang, by spending time with goodness Himself. God is goodness Himself. He is good. Kaya, pag nag-spend ka ng time sa Kanya, makikita mo talaga, magiging mabuti ka rin. Pero kung nakatambay ka sa mga taong bad, sabi nga dyan sa 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Kaya yung goodness natin pwedeng masira kapag nakatambay tayo lagi sa mga taong alam nating halang ang kaluluwa. Magkaiba talaga yun, hindi talaga natin pwede pagsamahin. Pero ito pag-usapan natin. Itong pinaka-basis dito natin. If you struggle with being kind to others, di ba? Kasi katulad yan, ang hirap maging mabait at maging mabuti sa taong kinaiinisan natin, di ba? But in case you struggle with being kind to others, start by going back to the goodness of God. At itong pag-uusapan natin, hindi natin pag-uusapan kung what is goodness, what is the meaning of goodness. Ang goal natin sa series na ito ay panoorin ang goodness ni God at gagayahin natin ang goodness ni Lord. Yung mga ginawa niya, kasi pwede tayo magbigay ng opinion. Kasi yung goodness ay ganito yan eh. Baka magkamali pa tayo. Better, sundan na lang natin. Bakit mo pwedeng gayahin, Pastor Dennis, si Jesus Christ? Siya rin nagsabi, I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. And He can do even greater things than this because I'm going to the Father. So mas higit pa nga ang magagawa natin kung gagawin natin ang ginawa ni Kristo kasi 3 years lang naman siya na nag-stay dito sa lupa. Okay? So, para may-apply natin kung ano yung mga ginawa ni Jesus Christ, tingnan natin ang kanyang ginawa. So, para ngayong July 7, desire God's goodness. Bakit, Pastor, desire ang simula niyan lahat? Desire coming from the inside. Goodness is inside. Kindness is outward manifestation, the outward action of goodness. Then, kailan yan? July 14. Desire God's compassion, desire God's will to be done, and by July 28, desire God's kingdom standard. And for today's lesson, desire God's goodness. Bakit kailangan natin gayahin si Kristo? Bakit kailangan natin gawin? Kasi kaya nga siya bumaba rito, ang mga tao hindi na alam kung anong tamang dapat gawin. Anong kabutihan? Kasi sa totoo lang, lahat tayo may nakagawa sa inyo ng mabuti, pero nasita kayo, nasumbatan kayo, hinihingian kayo ng utang na loob sa kanilang ginawa. Pero si Kristo hindi. Pansinin nyo rito. At maging tayo din, sumabit din tayo rito, may nagawan tayo, natulungan mo, maaring may nabigay ka sa Kanya, pero minsan nainis ka sana, hindi ko na lang kita tinulungan. Di ba? Ganyan ang tao. Pero babalik tayo dahil ito ay ministry ni Kristo, kailangan sundan natin siya. Ang una natin gagawin at ang goal natin sa ating series number 1 ay self-alignment to the goodness of God. Maaring may alam kayo na kabutihan, hindi yun ang ating pag-uusapan. Ano ang kabutihan ni God? And I encourage everyone to align yourself to the goodness of God. Number 1, preaching the good news of the kingdom. Ang unang-unang message ni Jesus Christ na kabutihan sa atin ay ang kanyang good news, ang mabuting balita tungkol sa kanyang paghahari. Ano ba yung good news dito? Una-una dapat nating maintindihan na si Kristo kahit gaano kasama ng tao, tinalikuran siya, binandalay siya ang temple of the Holy Spirit. Naandito siya para magpatawad, para ituro sa atin. Nagkaligaw-ligaw tayo at ngayon maririnig mo nga, itong verse na ito, hindi nyo halos marinig na tinuturo. Why? Ito kasi ay nilalayo ni Satan ang mga tao para maintindihan ito. Tingnan natin. From the time on, pagkatapos lang ni Jesus Christ sa temptation sa wilderness with Satan, from that time on, Jesus began to preach. Anong una niyang word na binanggit sa kanyang unang word sa kanyang sermon? Repent, for the kingdom of heaven is near.
Pag pinag-usapan natin ang repent, gusto ko lang ipaalam sa bawat isa sa atin, ganito kabait si God, ganito siya kabuti. Bakit? Tinuturo niya mga anak, mga creation, tayo na create niya. Sabi niya, repent. Repent means metanoia sa Greek word. Tinuturo ito ngayon na word na repent at malayo ito sa ibig sabihin ng nakasanayan natin. Ang ibig sabihin ng repent is metanoia, change your mind. Ang change your mind, ibig sabihin, baguhin mo anak ang pag-iisip mo kasi ang paraan mo iba. Na tayo pag nagkamali, kailangan may kabayaran ganito. Si God, ang kabayaran ay kamatayan. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi pagsisisi. Yan ang translation na ngayon sa repent. Alam nyo ba, bibigyan ko lang kayo ng isang truth sa history. Kilala nyo siguro yung father of English Bible, si William Tyndale. Siyang unang nag-translate ng English Bible at gusto niyang ibalik ang meaning ng repentance sa original na translation. At galing sa Greek word, alam nyo, dito siya na-persecute at ito naging dahilan kung bakit siya pinatay. Actually, si William Tyndale, hindi niya natapos i-translate ang Bible dahil gusto niyang palitan yung word na repent. Pero si Jesus Christ, yan sabi niya, kaya nga sabi sa Romans chapter 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Mali ang kaisipan mo. Ibang aking paraan, kaya nga sabi sa Isaiah 9:89, 55:89, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Kaya pag pinag-usapan natin ang repent, change your mind. I-align mo ang kaisipan mo sa sinasabi ni God. Huwag kang magbigay ng suggestion. Alam mo bang problema natin? Si God, sinasabi ni God, repent for the kingdom of heaven is near. Ang ibig sabihin ng kingdom, may nakausap ako na isang teacher na sabi niya yung kingdom, symbolism si God. Wala namang tinatago si Jesus Christ. Ang ibig lang sabihin ng kingdom is government. Hindi siya democracy, hindi siya communism, hindi siya socialism. It's a kingdom of God. Ang dala-dala ni Jesus Christ ay government. At ito yung promise sa Isaiah chapter 9, verse 6, for unto us a child is born, and the government shall be upon his shoulders. Kaya makita nyo, ang dala-dala ni Jesus, repent, for my government is different from yours. Anong kalaban ng kingdom of God? Simple lang naman. Yung kingdom government ni God, ang kalaban natin, ang kalaban niyan ay personal government. Ang personal government ng tao, we are trying to give opinion and suggestion to God, like Adam and Eve. Nag-suggest, pwede naman kainin yan, magiging Diyos pa ako. Yung mga opinion sa labas. Kaya ang kingdom government ni God, hindi na nagagampanan. Pero si Jesus Christ, andito pa rin, pinipilit niya. Sabi niya, repent for the kingdom of heaven is near. Yan ang kanyang sinimulan. Dahil gusto niya maintindihan natin ito at makasama niya tayo sa kanyang paghahari. Tingnan niyo, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogue, preaching the good news of the kingdom. So ang tamang good news ay kingdom of God. And healing every disease and sickness among the people. Ito yung graffiti. Yan yung dumi sa katawan ng tao. Dahil nga alam ni Jesus na kapag kayo sumalungat kay God, curses will come to you, sickness will come to you, ang relationship magulo, ayan na yung divorce at kung ano-ano pa. Yung graffiti sa buhay natin gustong linisin ni God at tinawag tayo ni God para maging agent to bring His goodness to all mankind. Ito yun Kailang si Jesus talaga gusto niya itong mag-spread. Gaano man kasama ng tao, tingnan niyo yung goodness ni God. News about Him spread. Siya talagang gusto ng viral goodness. Gusto niya talaga maging virus. Virus can be negative or can be positive. Virus simply is aggressive. Na ang goal natin sa goodness ni God na imamumunga siya sa atin kasi fruit of the Holy Spirit na dapat matikman ng mundo, yung kailangan ito mag-spread. Ikalat natin, hindi lang endemic dito sa church, dapat maging pandemic. Ito yung dapat pag-uusapan na pandemic. Kasi nag-spread. Spread all over Syria. So nung ginawa ni Jesus Christ ang preaching the kingdom of God and followed by power demonstration, and people brought to Him all who were ill, various diseases, those suffering severe pain, ito yung sinatawag natin na graffiti. Tingnan yung buhay ng tao at marami tayo nito. Nakikita sa ating kapitbahay, wala nito sa creation ni God. Hindi ito na-create ni God. Corruption, those suffering severe pain, the demon-possessed, ito yung mga demonized, those having seizures and paralyzed. Actually, hindi lang paralyzed physically, ang mga tao paralyzed spiritually. And He healed them. Nakita niyo ang goodness ni God? Kabait-bait ni God, napakabuti niya, kahit gaano kasama ng tao tumalikod sa Kanya, binandalize itong temple of the Holy Spirit, He was there, healing, at sinasabi niya,
gusto ko kayong gawin nyo rin ito. Mula sa Edwin, hanggang kay Jonathan, hanggang kay Nikki, sa bawat isa sa atin, kailangan yung gawin ito. At tandaan natin, hindi namumunga ang Holy Spirit sa hindi believer, hindi righteous believer. Namumunga siya sa atin lamang para tayo magdadala niyan dito sa world. At hindi lang nasiyahan, nag-spread na nga si God ng kanyang goodness. Tingnan yung ginawa niya. Let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. Gusto niyang pumunta ron, hindi lang dito. Kaya mga kapatid, ang encouragement ko sa bawat isa sa atin, maging sa ating mga viewers sa Facebook page, please, don't just stay in your place. Go somewhere else. Kaya nga sabi ni God, go and make disciples. Hindi bring and make disciples. Go. Kung may umattend man sa atin, then let's go and do that to them. Then number 2, living the goodness of God. Kung ang may goodness para sa atin, kung ang kabutihan ng Panginoon nakita natin, I encourage you to apply it. Una-una sa sarili natin. Kasi mahirap tayo paniwalaan kung hindi naman natin kayang gawin yung kabutihan na yan. Remember, yung goodness is the inner motive. That's why we have to desire it. Okay? Goodness, living the goodness of God. Ano masabi natin diyan? Pansinin niyo, ito rin yung naging verse natin sa kindness. Unang series natin last month. Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Napansin ninyo, yung goodness na yan, naging deeds na. Kung pagsasamahin mo yan, ang ibig sabihin niyang kindness. Di ba? Kasi ang goodness is inside. Kindness is the outward action of goodness. That they may see your kindness and praise your Father in heaven. Na hindi ibig sabihin nagmamalaki tayo, nagmamayabang tayo. Kung may natikman kang goodness ni God, kasi fruit of the Spirit means matitikman mo the presence of God. Please do it to others as well. Nang makita nila. Kasi ang problema natin sa earth, punong-puno na ng graffiti. Masaya na ba kayo na ang gulo-gulo ng kapitbahay natin, maging sa loob ng pamilya natin? Then who will show? Saan makikita itong magsashine kundi tayo? Ang problema, ang Kristiyano na dapat ilaw ng sanlibutan, minsan brown out kapag nasa labas. I encourage you to do what God is saying. Ngayon mga kapatid, gusto ko rin makita ninyo ito. Marami sa atin nagtatampo kay God. Kapag may mga kapatiran tayo at nagsisimba na, bakit simba na simpag? Ganyan na yan. Simple lang. Si God maraming sinasabi sa Bible na ang teaching niya ay non-verbal communication. Ano yung mga non-verbal communication? Tingnan niyo ito. Kapag may nakita kayong believer at hindi namumuhay ng tama, sinabi na ni God, yan napakabuti niya. Itinuro na sa iyo, kaya dapat hindi ka dapat nagagalit. A good tree cannot bear bad fruit. Kung ano talagang kung bad yan, lalabas talagang bad. Pero kahit na ang goodness hindi po sinasabi. Lumalabas talaga sa atin yan. A good tree cannot bear bad fruit. And a bad tree cannot bear good fruit. Kaya ang good tree, talagang lalabas ang good fruit. Pero ang good tree na nag-claim, tapos ang lumalabas ay bad fruit, bad attitude, ang encouragement ko sa inyo, baka kayo naliligaw, please go back to the goodness of God. For you to apply once again the goodness. Kung baga wag na nating dumihan, wag na tayo dumagdag sa graffiti ng world. Christians, believers, if we believe, dapat ang action natin, nagagawa natin ng tama. Katulad yan, kung ang dumi-dumi na ng earth, dadagdagan pa natin, hindi na makikita ang ating kalat. Puno na sila ng graffiti. That's why I encourage. Makita niyo, sabi diyan, mga kapatid, marami akong naking kaibigan at nakilala na hindi na umaatin ng church dahil na-offend. Dahil mga Kristiyano na yun, mga hipokrito. Kung hipokrito man sila, may kasalanan ba sa si God? Simple lang sinabi na ni Jesus, by their fruit you shall recognize them. Napakasimple lang ng wisdom. Nakikita mo na ganyan ang buhay ng tao. Kaya ganyan ang lumalabas sa kanya dahil nga talagang hindi siya good. That's why I encourage everyone, kung ikaw ay nalalayo sa Panginoon, ang Panginoon, Jesus pumunta rito para i-preach ang kanyang kingdom, ang kanyang government, kung government mo ay darkness, I encourage you to go back to God. Mahal ka ng Panginoon. Kaya iulitin ko sa inyo, kung meron man kayong nakakasama na hindi namumuhay ng tama, pero claiming Christian, ang sabi ni Jesus, ang bunga niya ang magsasabi, bakit ka magagalit kay God? Mga kapatid, ang ating job order na binigay ni God, balikan lang natin ang job order natin. Niligtas tayo ni God to do good. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
So yan ang ating calling, yan ang pinapagawa ni God sa atin kung bakit meron tayong goodness inside so that the people in the world can hear. Mga kapatid, gusto ko lang mag-end dito sa part na ito. Si God is looking for a generation who is willing to spread His goodness to the world. Kaya isa lang hinihingi niya sa atin, just say yes to God. Kung yan ang nasa puso mo, hindi mo na kailangan isigaw yan. Sa inyo na mga nanonood sa aming Facebook page, ang kailangan mo lang, sabihin mo lang, yes God, I'm willing. At kapag ikaw ay willing, then start doing it. Bringing the goodness of God to the world. Na-enjoy ko at naranasan ko itong goodness of God. Kaya ang reason, nagpastor ako at naglilingkod. And I'm encouraging you as well. Mas magandang buhay kapag ikaw ay nasa Panginoon. At ngayon gusto ko lang kausapin ang mga ating nanonood online. Kung ano man ang sinabi sa iyo ni God, ang encouragement ko sa iyo na, just talk to Him. Kung meron kang questions, meron kang tanong or prayer request, 211 Ministries is here serious to really pray for you. God bless you. See you next week.